Hi guys, good morning. So, today araw ng Sunday, wala kaming pasok. Dahil malapit na yung winter dito, nagpe-prepare kami ng mga firewood para sa fireplace namin sa basement. So, kung makikita nyo, nagpuputol kami or nag-split kami ng kahoy. Dahil malaki siya pag diniretso namin dun sa fireplace. So, dito sa Canada guys, mahalaga dito yung panggatong para sa winter, preparation sa winter, no? So, yun guys, no? Kung nakikita nyo, ini-split namin yung kahoy. Pero dito sa Canada, hindi kami gumagamit ng palakol or mano-mano. Dito madali yung trabaho dahil electric yung ginagamit. After ko na-split yung kahoy, ihulog ko dun sa bintana. Nandun yung isa kong kasama para mag-arrange sa kahoy dun sa basement. Paano yung kahoy ko ng kakarin? I-split all. Ayun guys, kung nakikita nyo yung pick-up truck, nagahakot po sila ng kahoy dahil galing po yan din sa company namin. Isang buong mahabang troso siya, tapos kinakat gamit ng chainsaw, and then dinadala dito sa aming bahay para i-split naman yung kahoy para itambak dun sa may aming basement. So yun pong lahat ng kahoy niyan guys, binili po yan ng amo namin. $1,000 po yan lahat ng kahoy na yan. Pero good for 2 house, pang dalawang bahay po yan. Yung bahay ng may-ari na sasakyan na yan, yung Canadian na yan, yung anak niyan yan is kasama namin sa trabaho. So bali dalawang bahay yung may-ari po ng isang company, pinaupahan naman sa akin. So $1,000, lahat ng kahoy na troso binili ng boss namin at hinati naman para sa dalawang bahay. Kaya yung kalahati ng mga kahoy na yun, dinala dito sa amin. So kanina po yan sila guys, pabalik-balik. So, mga 7 balik po yung truck nyo, yung pick-up truck. So kung nakikita nyo guys, yung kinakargahan ng mga troso talaga dito, yung mga kahoy is pick-up talaga, no? So ginagamit talaga ang pick-up dito sa Canada as kargahan ng mga mabibigat na mga karga. So ayun, gabi na, nandito kami sa basement. So itatry na namin yung aming fireplace kasi hindi pa kami marunong kung paano gamitin yung aming fireplace. Dahil last year nung dumating kami dito February, electric heater po yung gamit namin. Kaso mahina guys yung electric heater, hindi talaga napapainit yung buong bahay, no? So which is pag maganda naman talaga pagka fireplace dahil meron siyang air vent or ducting, and then once na mainit na yung dito, meron ng panggatong yung fireplace namin. Lahat ng init may blower po yan, itutulak po yan doon sa taas, doon sa may sala namin, sala, kitchen, doon po lahat ang init.
So yan, actually nagpaturo kami sa kasama namin na Canadian kasi hindi pa kami parunong gumamit ng fireplace. Yun, tinatry namin, sinisigaan. No? So okay naman. Kailangan nga lang talaga siya ng starter o yung maliliit na kahoy no, as panggatong para pandingas na din. Dahil hindi naman po pwedeng diretsong troso ang ilalagay namin dyan. Malaki po yan guys, kasya po yung malaking kahoy dyan. Hindi namin kailangan ikat ng sobrang liit. Mas maganda, mas makapal na kahoy o troso para hindi madali maubos. Ayan yung kasama ko guys. So, kasama namin yan sa trabaho. Si Luke. Kasama niya yung tatay niya. Tinuruan nila kami kung paano i-operate yung fireplace. Actually first time namin gumamit ng fireplace. Dahil wala naman ito sa Pilipinas na. So mostly makikita ito mga ganito sa mga 4 season na lugar, sa mga malalamig na lugar. Dahil ng Canada, US, Europe, Japan, lahat po yan makikita ninyo yung fireplace na. Mas maganda siya gamitin kaysa sa electric. Dahil kung electric heater, hindi niya napapainit yung buong bahay. And then mahal na yung kuryente, no? Dahil kailangan itaas masyado yung temperature. So daw na mas mataas yung temperature, daw na mas mabilis siya kumain ng kuryente. So mas magastos nga naman. Which is kung fireplace yung gagamitin, kahoy yung gagamitin mo, buong gabi na yan guys, yan na yung gagamitin namin hanggang sa kapainit ng bahay. So bago kami matulog, lalagay namin yan. Yung fireplace na yung sasigaan namin ng maraming kahoy para pwede na namin iwanan. Meron naman siyang thermostat. Pagka medyo mainit na yung fireplace, pwede siya namamatay. And then pagka medyo bumaba na yung temperature niya, nabubuhay ulit yung blower para ibuga yung init din sa taas. So ayun, mababait naman sila. Kasi gina-guide nila kami kung paano natin. Dito po sa Quebec, Canada guys, ay sobrang lamig dito pag winter. Kasi naranasan ko natin last February. Kasi sobrang lamig. Negative 30 degrees guys, yung lamig dito. Halimbawa, magsasabi kayo ng tubig sa labas. Pag sinabi nyo guys yung tubig, mag-yelo yun. Sobrang lamig talaga. Even yung mga lakes dito, as in frozen. Pwede kang pumunta dun sa lawa. Magtakbo-takbo ka dun kasi frozen talaga siya. So, sobrang lamig dito guys sa Canada. Kaya, mahalaga dito yung mga heating ventilation tulad dito yung fireplace. Don't know that. Okay. Because we don't have this. We don't have the. No. Yes. I understand. Yeah. No. Yeah. There's the other guy. Any There's another guy to in do that. here? Yeah. It's hot. There's another guy to do that one. There was smoke? Yeah. Going out? Smoke outside. Oh, c'est sûr qu'il y a un là, il est parti. Ouais. Then guys, may firewood na kami para maging mainit yung loob ng bahay, no? So ginagamit na namin yung aming fireplace. So yun. For the whole night, ito na yung gagamitin namin as heating. You know, yan, lahat ng kahoy na yun guys, gagamitin namin for winter. Yan, lahat ng kahoy na yun, kinat ko kanina sa labas. Ito, kung makikita niyo yung video ko, ito yung ginamit kong pang-cut, pang-split ng wood. So, yun, marami guys, no? Actually, yung tagal niyan i-cut. In the jacket and in the hood, and we eat. It's very cold. We cannot stay here for a long time. Tu vois? Moi, ils sont même pas fonctionnels. No, it's okay. We will clean that over. Baka wala na naman yun. Meron pa? Nasiragan. Ito mo? Ito, marami.
qui est au-dessus de tombe en bas. Okay? No problem, we will be. Yeah. Okay. It's no problem about that. Remove. Yes, remove no problem. Ano lang? You open all the trap. Okay. Make sure all the trap is open. It's still open. If you want to draft of the heat, Yes. came upstairs. Ano off? No. No, leave it there. So yes. Wag daw patayin. It's too hot. Yeah. Open the door. Ah, okay. If it's too hot, take your clothes off. yeah, yeah.